impormasyon na natanggap. Hindi po yun ang mga lumalabas na info na dumarating sa palasyo. Ano po yung nakarating, ma'am? Napauwi siya mula sa Hong Kong. So wala po Yun lang. nakarating about asylum? Walang nakarating sa amin. Okay, thank you po. Update na po kung nakausap na po ni Pangulo si Solgen Menardo Guevara at ano po yung kanyang naging reaction doon sa pag-recuse ni Solgen sa Supreme Court? Opo, nagkausap po sila at nakausap ko rin po ang Pangulo patungkol dyan at sinasabi niya po na hindi naman po nawawala ang kanyang tiwala kay Solgen Menardo Guevara. Nung tinanong ko po siya kung magre-resign po si Solgen, ang sabi niya, hindi ko hinihingi ang pagre-resign niya. So yun lang po yung sinabi niya. So nandun pa rin po yung trust niya kay Solgen Menardo Guevara. Din po yung video na may mga sound effects pa na para talagang maladrama ang dating. At nais lang po na sana yung gumawa po sana ng video ay hindi po na-cut or na-splice. Napakita rin po sana kung paano naharas ang kapulisan habang isinasagawa po ang pag-aaresto, yung pagsiserve ng warrant of arrest kay dating Pangulong Duterte. Sa ating palagay, naging hindi kompleto yung paglalahad, lalong-lalo na sa video. Okay, sabi niya, bakit natin isinuko ang Pilipino ba o dating Pangulo? Ang dating sa isang dayuhan. Ito naman po ay nasa batas, RA 9851. Hindi po natin nilalabag ang anumang batas. Kung meron po dapat na managot, katulad ng sinabi natin, hindi po ba dapat lamang na panagutin? Ang ginamit po ng batas, ang RA 9851, nandun po na sinasabi na maaari nating isuko. O ulitin po natin to Doon sa Section 17, sinasabi po na to extradite or to surrender to the International Court, if any, or to the state in relation with applicable extradition treaties, something like that. Maliwanag po, kahit po si Justice Carpio ay ipinaliwanag po ito na maaari po nating isurrender ang sinuman sa International Court. Ibig sabihin, hindi po tayo kailangan na mayroong treaty or extradition treaty na usapan. Basta ang nilagay po lamang doon ay to surrender to the International Court. At yun lamang po ang tinutupad natin. Kasi yung mga iba nagtatanong bakit hindi daw binasa yung pinakadulo. Pero mapapansin niyo po, doon sa batas na yon, may nakalagay po, or to the state in application or applying the extradition treaties. Ibig sabihin, kapag ka sa state lang natin isusuko, saka natin gagamitin yung extradition treaties. Pero kapag to the International Court, may comma So walang condition doon. So we have to stick kung anong sinasabi ng batas. Kasi siya yung I wonder if you have talked to the president about the hearing. How does he feel that his sister leads the hearing about the legality of the arrest of former president? Napag-usapan po yan at kung ano man daw po ang gagawin na paghihiling sa Senado, hindi naman po natin tututulan dahil para ipakita sa taong bayan na tayo po ay sumusunod lamang sa batas. Kapag ka po kasi nagtatago, ayaw makipag-usap, lahat ng mga officers niya ay sasabihin walang alam, mas lalo tayong magpapakita na na may tinatago tayo. So yung mga dating nagagawa noon, panahon, na hindi pinapapunta ang mga cabinet members pag pinapatawag sa Senado, hindi po yan gagawin ng Pangulo. Para lamang po tayo sa katotohanan at maipakita kung ano ba ang ginawa natin ng naaayon sa batas. But isn't this in a way awkward or slap on the administration considering that, well, Senator Amy is also an admin candidate? Hindi po ito sampal sa pamahalaan. Baka po it's the other way around.